Bakit po ba sinasabi ng analyst na XRP eats the liquidity crisis alive? Yan mga ka-crypto, may pressure po sa global finance na naglalaro sa liquidity. Ang liquidity shocks ay nagpapakita ng kahinaan sa tradisyonal na sistema. Mabagal po ang settlement, luma ang infrastructure, at fragmented ang rail networks. Kapag ganito po ang stress sa market, ang mga institutions ay naghahanap ng mabilis at maaasahan na paraan para sa cross-border capital movement. Dito na po pumapasok sa XRP. At ayon po sa analysis ni Zacchaeus Ogunjobi, yan ay hindi lamang po simpleng coin itong si XRP, kundi isang tool na kaya po niyang i-handle ang liquidity crunch sa scale. Ang mga institutions ngayon ay nakikita si XRP bilang essential or kailangan sa liquidity management. At ayan ang ating sunod na katanungan ay ano po ba ang epekto ng global liquidity pressure sa financial system? Ayan, kapag may financial crisis, ang capital ay nagmamadali sa mabilis na rota o daan. Ang mga bangko, traditional na network, mabagal at nag-hold ng pondo ng matagal. Ito ang siyang nagdudulot ng systemic risk na siyang nagpapalala ng liquidity problems. Yan si Henry. Yan, Henry ng X-Finance Bull. Yan ay sa kanyang commentary ay meron po siyang ipinakita na digital settlement networks. Gaya po ng XRP Ledger. Yan, gaya ng XRP Ledger ang siyang solusyon. Kaya yan po ang kanyang ipinakita rito na digital network system. Ang mga institutions ay lumalayo sa mabagal na rails at sila po ay nagsishift or lumilipat na sa on-chain settlement na mas malinis at saka mas predictable. Mas kaunti po ang friction, mas mabilis ang transaction at mas konti ang operational risk. Kaya para po sa mga institutions, si XRP po ngayon ay hindi optional, kundi isang strategic necessity. Ano naman po ang advantage ng XRP Ledger? Ang XRPL ay nagsisettle po ng transactions sa loob lamang ng ilang segundo at meron po siyang sobrang baba na transaction fee. Ang consensus model po niya ay hindi bumabagal kahit mataas ang throughput. Ang ibig pong sabihin nito, predictable po ang settlement times at maaasahan kahit mabilis ang rotation ng capital. Hindi rin mabigat sa energy consumption at hindi po komplikado ang kanyang routing. Para po sa mga institutions, ito ay kombinasyon ng speed, security at saka efficiency. Kaya habang ang mga traditional rails ay nag-i-struggle, ang XRPL naman ay nag-o-offer ng seamless experience para sa liquidity management. Ito po ang dahilan kung bakit si X-Finance Bull ay nagsasabing sa XRP ay hindi lamang po basta coin, kundi institutional settlement rails. Paano naman po pinapalakas ng Ripple ang institutional readiness or kahandaan ni XRP? Ang Ripple ay patuloy po na nag-i-expand ng capabilities or kakayahan ng XRPL. Ang RLUSD ay na-launch po noong December 2024 at nagbigay po ito ng regulated stablecoin para sa cross-border flows. Binabawasan nito ang volatility risk habang nagmo-move ang assets. Ang Hidden Road acquisition naman ay nagdala ng prime brokerage, clearing at saka custody services. Dahil dito, ang mga major funds ay mas confident sa paggamit ng XRP-based rails. Ang Ripple Charter efforts ay mas lalong lumakas or nag-strengthen ng regulatory framework na nagbibigay po ng mas solid na confidence sa market. Sa simpleng salita,
si XRP ay nagiging mas accessible at trustable or maasahan para sa real-world financial operations, hindi lamang po speculative trading. Ngayon ay ano po ang sinyalis ng adoption ang nakikita sa financial sector? Ang mga bangko at asset managers ay nagsimula na po sila sa tokenization experiments gamit ang XRPL. Ang mga pilots ngayon ay nakatuon po sa liquidity testing at faster settlement ng money market instrument at saka tokenized assets. Ang bawat pilot ay nagpapakita po ng lumalagong pagtitiwala sa XRPL infrastructure. Mas maraming participants ay mas lumalakas po ang credibility ni XRP para sa regulated financial operations. Ang resulta ay smoother at scalable ang cross-border capital flows. Ibig sabihin, habang lumalakas po ang adoption, mas marami ang institutional inflows na pwedeng dumaan sa XRP rails. Ito po ang sign na si XRP ay hindi lamang po hype, kundi future liquidity backbone. Ngayon ay bakit po ba magiging central si XRP sa emerging liquidity solutions? Ang mga institutions ay nangangailangan ng mabilis na rails habang lumalakas ang global liquidity cycles. Si XRP ay nag-o-offer po ng settlement speed, reliability at saka infrastructure support. Ito po ang dahilan kung bakit central si XRP sa bagong liquidity solutions. Ang kapital po ay naghahanap ng instant capital movement at ang XRPL ang siyang nag-fulfill or pumupuno sa demand na ito. Ang speed plus predictability plus low risk ay nagre-resulta po ito sa perfect combination para sa institutional adoption. Si X-Finance Bull ay pinapakita po niya na ang global liquidity ay naghahanap ng efficient rails at si XRP ay handang sagutin ang tawag na ito. Ito po ang market sentiment. Si XRP ay hindi lamang coin. Ito po ay strategic liquidity infrastructure. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa market? Ito po ang moment para sa atin. Si XRP ay hindi lamang po tumataas sa presyo, kundi siya po ay nagtatayo ng infrastructure para sa global liquidity. Habang ang ibang assets ay nag-a-adjust sa traditional network inefficiencies, si XRP ay nag-a-adapt at nagbibigay ng predictability. Ang institutional involvement ay nagpapatunay na hindi po basta speculative hype. Ang XRPL at mga stable coins tulad po ng RLUSD ay nagbigay ng maasahang vehicle para sa asset transfer. Habang lumalakas po ang adoption, mas marami ang kapital na dumadaan sa network. Ito po ang dahilan kung bakit si XRP ay handang-handa na para mag-benefit sa susunod na liquidity wave. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang hinaharap po na XRP ay hindi lamang po speculative price target. Ito po ay tungkol sa kanyang role sa liquidity management at saka institutional settlement. Ang XRPL infrastructure ay nag-o-offer po ng predictable, low risk at saka high speed settlement. Ang adoption po sa mga bangko, asset managers at saka ETF ay nagbubukas ng mas maraming opportunity. Si X-Finance Bull dito, ang kanyang analysis ay malinaw. Ang liquidity ay naghahanap po ng efficient rails. Si XRP ang siyang nagpro-provide at siya po ang scale. Ang susunod na mga taon ang siyang magre-reveal or magpapakita kung gaano po kalaki ang global value na gagamitin ng network. Kaya para sa atin, ito po ay signal na si XRP ay hindi lamang coin, kundi critical infrastructure sa financial system.
At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.